Ito ang lihim na espiritual na ginamit ni Jesus para harapin ang kanyang pinakamahirap na sandali. Ang kapangyarihan ng kalmado. Naisip mo na ba kung paano makahanap ng lakas sa mga pinakamahirap na sandali ng buhay? Paano magiging ang kalmado ang iyong pinakamalakas na sandata kahit na parang gumuho ang lahat sa paligid mo? Ngayon, ibubunyag namin ang lihim na iniwan ni Jesus upang mamuhay ng may kapayapaan kahit nasa gitna ng bagyo. Malalaman mo kung paano ang kalmado ay hindi lamang isang panandaliang estado, kundi isang panloob na lakas na kayang baguhin kung paano mo hinaharap ang mga hamon. Sama-sama nating susuriin kung ano ang itinuturo ng salita ng Diyos tungkol sa kung paano maaaring maging ang iyong pinakamakapangyarihang sandata ang katahimikan sa oras ng pagsubok. Manatili hanggang sa dulo dahil ang mensaheng ito ay maaaring magbago ng iyong buhay. Bago tayo magsimula, nais kong magtanong sa iyo. Ikaw na nanonood ngayon, nagtitiwala ka ba sa Diyos? Kung oo, magkomento ka sa ibaba, nagtitiwala ako sa iyo, Diyos. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, inaanyayahan kitang mag-subscribe. Sa ganitong paraan, makatatanggap ka ng mga abiso tuwing may bago kaming video. Manatili hanggang sa dulo ng video dahil ang aming ibubunyag ngayon ay sigurado akong hindi mo pa naririnig dati. Tuklasin ang lihim ng pagkakaroon ng kapahingahan at kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Isipin ng isang sandali sa iyong buhay kung saan parang walang kontrol ang lahat. Ang mga responsibilidad ay nagpatong-patong. Ang mga pang-araw-araw na hamon ay nauubos ang iyong lakas at pakiramdam mo'y wala kang matakbuhan. Ngayon, ipikit mo ang iyong mga mata sandali at isipin ang isang malawak na berdeng parang na may dumadaloy na tahimik na ilog. Sa tagpong ito, hindi ka nag-iisa. Ang pastol na maingat at may pagmamahal na nag-aasikaso sa bawat detalye ay nasa iyong tabi, ginagabayan ka patungo sa lugar ng kapahingahan. Ito ang diwa ng awit 23. 1-3 na nagsisimula sa isa sa mga pinakanakakaaliw na deklarasyon sa Biblia. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na tinatawag tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya kahit sa mga pinakamahirap na sandali. Kaya nilikha ko ang ebook na pagtagumpayan ang pag-aalala. Isang 21 araw na pag-aaral sa Biblia, isang makabagong gabay na magdadala sa iyo sa isang araw-araw na paglalakbay na may mga pagninilay, panalangin at praktikal na hakbang upang patatagin ang iyong pananampalataya at mamuhay ng may kapayapaan. Ang link ay nakapirmi sa unang komento. Huwag palampasin ang pagkakataong maranasan ang kapayapaan ng Diyos at baguhin ang iyong espiritual na paglalakbay. Ang mga salitang ito, isinulat ni David, ay hindi lamang tula kundi isang malalim na patotoo ng pagtitiwala sa Diyos. Si David, isang pastol bago naging hari, ay alam ng lubos kung ano ang ibig sabihin ng mag-alaga ng mga tupa. Nauunawaan niya na ang pastol ay hindi lamang nagpapakain, kundi nagpoprotekta, gumagabay at nagbabalik lakas. Ang parehong katiyakan na ibinibigay ni David sa kanyang mga tupa ay naramdaman niya sa kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Mag-isip ka sandali. Sa isang mundo kung saan mabilis magbago ang lahat, ang pagkakaroon ng pastol tulad ng Diyos ay nangangahulugang paghanap ng matatag na punto, isang lugar ng katahimikan sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Hindi lamang alam ng Diyos ang iyong mga pangangailangan, naihanda na niya ang mga kinakailangan upang matugunan ang mga ito, bago mo pa man maunawaan na kailangan mo sila. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, pinapatnubayan niya ako sa tahimik na tubig, ay hindi lamang pangako ng pisikal na kapahingahan kundi paanyaya sa espiritual at emosyonal na pagbabagong lakas. Nang banggitin ni David ang luntiang pastulan at ang tahimik na tubig, inilalarawan niya ang larawan ng kasaganaan at kapayapaan, isang bagay na bihira sa kanyang panahon.
Sa sinaunang gitnang silangan, ang luntiang lupain at tahimik na tubig ay mga palatandaan ng banal na pagkakaloob sa gitna ng tuyot at mahirap na kalikasan. At marahil ngayon ay nararanasan mo ang isang disyerto sa iyong buhay, isang lugar kung saan tila walang pagkakaloob, kapahingahan o pag-asa. Ngunit narito ang katotohanan. Alam ng pastol ang daan patungo sa mga tubig na nagbibigay lakas sa iyong kaluluwa. At hindi ito nangangahulugan na hindi ka na kailanman haharap sa mga kahirapan. Pagkatapos ng lahat, ang parehong David na sumulat ng salmong ito ay humarap din sa mga higante, pag-uusig at pagtataksil. Ngunit natuklasan niya ang isang makapangyarihang katotohanan. Kapag ang Panginoon ang iyong pastol, maaari kang magpahinga kahit nasa gitna ng kaguluhan ng mundo sa paligid mo. Higit pa ito sa pangako, ito ay isang araw-araw na pagpili ng pagtitiwala. Kung pakiramdam mo ay labis kang nahihirapan, tanungin mo ang iyong sarili, sino ang gumagabay sa iyo? Madalas, hinahanap natin ang kapahingahan sa mga lugar na lalo lang tayong pinapagod, sa mga nakakalaso na relasyon, pansamantalang abala o sa pagsisikap na ayusin ang lahat ng mag-isa. Ngunit pinaaalalahanan tayo ng awit 23 na ang tunay na kapahingahan ay nagmumula kapag hinayaan nating gabayan tayo ng Diyos. Ngayon, narito ang hamon. Paano kung lubos kang sumuko sa pastol na ito ngayon? Paano kung sa halip na pilit kontrolin ang lahat, piliin mong magtiwala sa isa na nauna na sa iyo, nagbubukas ng mga landas at gumagabay sa iyo patungo sa tahimik na tubig? Pahintulutan mong isipin sandali kung paano magiging ang iyong buhay kung kahit sa mga pinakamahirap na araw, masasabi mo, hindi ako mangangailangan. 2, paano marinig ang tinig ng Diyos sa katahimikan at muling magtiwala sa Kanya kapag ang lahat sa paligid mo ay tila gumuho, napupuno ang isipan ng mga pag-aalala, bumibilis ang tibok ng puso at nararamdaman mong nawawalan ka ng kontrol. Sa mga sandaling ito, ano ang gagawin mo? Madalas, ang ating likas na reaksyon ay kumilos agad o subukang lutasin ang lahat gamit ang sarili nating lakas. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang pinakamalaking kapangyarihan sa mga mahihirap na sandali ay hindi nakasalalay sa pagkilos, kundi sa paghinto, sa pananatiling tahimik at sa pagtitiwala? Ito ay isang malalim na aral na matatagpuan sa mga salita ng Diyos. Tumigil kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Awit 46:10. Hindi ito isang simpleng utos. Ito ay isang makapangyarihang revelasyon. Nang isinulat ng salmista ang mga salitang ito, siya ay napapalibutan ng kawalang katiyakan at labanan. Inilalarawan ng awit 46 ang mga tagpo ng lindol, umuugong na mga dagat at mga bundok na nanginginig, isang larawan ng kaguluhan at pagkawasak. Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito, inaanyayahan ng Diyos ang kanyang bayan na tumigil at manahimik. Ito ay hindi isang pasibo o tanggap na katahimikan, kundi isang kilos ng malalim na pagtitiwala sa kung sino ang Diyos. Siya ang may kontrol kahit na ang lahat sa paligid natin ay tila wala sa ayos. Ipinakita rin sa atin ni Jesus ang malinaw na mga halimbawa kung paano ang kalma ang maaaring maging ating pinakamalakas na sandata. Isaalang-alang ang kwento noong nasa bangka siya kasama ang kanyang mga alagad sa gitna ng bagyo, na habang sila'y nagpapanik at humihingi ng tulong, si Jesus ay payapang natutulog. Nang gisingin siya ng mga alagad ng may pagkataranta, sinabi lamang niya, "Bakit kayo natatakot? Kayong may kakaunting pananampalataya." Mateo 8:26. Pagkatapos, sa isang salita lamang, pinakalma niya ang hangin at ang dagat. Ang ipinakita ni Jesus doon ay ang tunay na kalma ay hindi nakadepende sa panlabas na mga kalagayan, kundi sa pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang kapangyarihan. Ngunit paano natin mapapaunlad ang ganitong kalma?
nagsisimula ang sagot sa pananampalataya. Kapag nagtitiwala tayo na ang Diyos ay naroroon at na Siya ay mas dakila kaysa sa anumang problema, nagbabago ang ating pananaw. Sa halip na malunod sa takot, maaari nating maranasan ang kapayapaang hindi maipaliwanag ng pag-iisip. Filipos 4:7. Nang ang kanyang kaharian ay napalibutan ng isang napakalaking hukbo, maaaring siya'y nataranta. Sa halip, siya ay humingi ng gabay sa Diyos sa panalangin at tinipon ang kanyang bayan upang manalangin sa Panginoon. Tumugon ang Diyos sa pamamagitan ng isang propeta na nagsabing, "Huwag kayong matakot o panghinaan ng loob dahil sa napakaraming hukbong ito, sapagkat ang labang ito ay hindi sa inyo kundi sa Diyos." Ikalawang Kronika 20:15. At narito ang isang mahalagang lihim. Ang kapayapaang ito ay hindi nangangahulugan na mawawala agad ang mga problema, ngunit nagbibigay ito sa atin ng lakas, karunungan at kalinawan upang harapin ang mga ito. Isa sa mga dakilang halimbawa sa Biblia ng kalma sa gitna ng kaguluhan ay ang kwento ni Jehoshaphat, hari ng Huda, sa Ikalawang Kronika 20. Sa inspirasyon ng salitang ito, pinangunahan ni Jehoshaphat ang kanyang hukbo sa pagpupuri sa Diyos, at nang hindi sila kailangang makipaglaban, nasaksihan nila ang pagkatalo ng kanilang mga kaaway. Dito natin natutunan na ang kalma at pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay daan upang masaksihan natin ang mga himala. Marahil nagtatanong ka, paano ko mapapatahimik ang aking isipan sa mga sandali ng krisis? Narito ang ilang praktikal na hakbang batay sa salita ng Diyos. Huminto at huminga ng malalim. Sa paghinto, napuputol mo ang siklo ng mabilis na pag-iisip at nabibigyan mo ng puwang ang iyong sarili upang marinig ang tinig ng Diyos. Alalahanin ang mga salita ni Jesus sa Mateo 6:34. Huwag kayong mag-alala tungkol sa bukas, sapagkat ang bukas ay may sariling alalahanin. Manalangin at iwanan ang iyong mga alalahanin sa Diyos. Sa Filipos 4:6, tayo'y inuutusan, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pasasalamat, ipahayag ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kapag tayo'y nakikipag-usap sa Diyos, naalala natin na Siya ay tapat na nagmamalasakit sa atin. Magtiwala sa Kanyang mga pangako. Magnilay sa mga talatang nagpapalakas ng iyong pananampalataya tulad ng Isayas 41:10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo, huwag kang mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos. Ang kalma ay kaloob mula sa Diyos, ngunit ito rin ay isang pagpiling kailangan nating gawin. Sa tuwing pinipili mong magtiwala kaysa matakot, manalangin kaysa mawalan ng pag-asa, ikaw ay nagpapakita ng kalma at hinahayaan ang kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa iyong buhay. Kaya't sa susunod na harapin mo ang isang mahirap na sandali, tandaan, ang pagiging kalmado ay hindi kahinaan. Ito ang pinakamalaking pagpapakita ng lakas at pananampalataya na maaari mong ipakita. Sabihin mo sa amin, ano ang nararamdaman mo sa sandaling ito? Payapa ka ba sa iyong sarili o kailangan mo ng tulong upang makamit ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. 3, ang lakas ng tunay na kapayapaan. Naranasan mo na ba ang hindi matitinag na pundasyon ng Diyos? Sa pinakamahihirap na sandali ng buhay, madalas tayong nilalamon ng pagkabalisa, takot at pakiramdam na nawawala ang kontrol sa ating mga kamay. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang kalma, ang panloob na katahimikan na tila imposible sa panahon ng krisis, ang maaaring maging pinakamakapangyarihan mong sandata laban sa mga pagsubok? Higit pa sa kawalan ng kaguluhan, ang kalma ay isang estado ng ganap na pagsuko at pagtitiwala sa Diyos. Ayon sa mga turo ni Jesus at ng mga salmo sa Biblia,
Ang estadong ito ay hindi lamang posible, kundi ito ang nagbibigay sa atin ng lakas sa pinakamadilim na bahagi ng ating paglalakbay. Ang Salmo 62, 1-2 ay may dalang makapangyarihang mensahe. Tunay na ang aking kaluluwa ay nakakasumpong ng kapahingahan sa Diyos. Ang aking kaligtasan ay nagmumula sa Kanya. Mayroong di matatawarang lakas sa paraan ng paglalarawan ng salmista sa kanyang paghihintay. Ito'y hindi puno ng pagkabalisa o kawalang katiyakan, kundi isang tahimik at tiwalang paghihintay. Pag-isipan mo ng saglit kung ano talaga ang ibig sabihin ng estadong ito ng katahimikan. Sa isang mundong puno ng ingay at mga abala, ang maabot ang kalagayan kung saan ang kaluluwa ay tumatahimik at lubusang nagtitiwala sa Diyos ay isang makapangyarihang akto ng pananampalataya. Ang tahimik na pagtitiwala na ito ay ang katiyakang sa kabila ng mga kahirapan, may mas mataas na solusyon at mas dakilang plano na kumikilos. Ang Salmo 62, 1-2 ay nagpapatuloy. Tanging siya lamang ang aking bato at aking kaligtasan. Siya ang aking muog, hindi ako matitibag ng lubusan. Ang imahe ng Diyos bilang bato ay nagpapakita ng katatagan at lakas. Ang mga bato na malalaki at hindi natitinag ay kayang harapin ang hangin, bagyo at mga panlabas na hamon. Ganon din ang Diyos para sa mga lubusang nagtitiwala sa Kanya. Kapag ang ating pananampalataya ay nakaugat sa batong ito, nakakahanap tayo ng depensa laban sa mga pagsubok ng buhay at nararamdaman nating hindi tayo matinag ng mga emosyonal na bagyong nagbabanta sa ating katatagan. Sa pagharap sa mga hamon, hindi pagkakaunawaan o takot, idinedeklara natin kasama ng salmista, "Hindi ako matitibag ng lubusan." Ito ang tunay na kapayapaan, hindi ang kawalan ng mga problema, kundi ang presensya ng matatag na pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok. Sa mga magulong panahon, ito ang bato na nagbibigay tangkilik. Ito ang tiwala na nagbabalik ng lakas. Kapag niyakap natin ang perspektibong ito, matutuklasan natin sa ating mga sarili ang isang lakas na maaaring hindi natin alam na umiiral, isang mahalagang bahagi ng tibay at pag-asa. Inaanyayahan tayo ng mainit upang maranasan ang seguridad na ito, ang katahimikan na hindi nakadepende sa mga panlabas na kalagayan, kundi sa isang bagay na labis na mas dakila. At huwag magkamali, ang katahimikang ito ay hindi isang bagay na nakakamtan natin mag-isa. Ito ay bunga ng isang malalim na relasyon sa Diyos. Sinabi ni Jesus sa Mateo 11, 28-29, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Dalhin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y mahinahon at mapagpakumbaba ang puso, at makakakita kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa." Ang pangakong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi natin kailangang pasanin ang ating mga pasanin mag-isa. Kapag ibinibigay natin sa Kanya ang ating mga alalahanin, natagpuan natin ang isang katahimikan na lampas sa lahat ng pag-unawa. Ang kwento ni Jehoshaphat na matatagpuan sa 2 Kronika 20 ay isa pang halimbawa kung paano ang katahimikan ay nagiging pinakamalakas na lakas natin. Napapaligiran ng mga kaaway, tinawag ni Jehoshaphat ang mga tao upang maghanap ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Hindi siya umasa sa lakas ng militar, kundi kay God. Ang tugon ng Diyos ay malinaw. Huwag kayong matakot o manghina ang loob dahil sa napakalaking hukbo, sapagkat ang laban ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. 2 Kronika 20:15. Sa araw ng laban, sa halip na mga espada, inilagay nila ang mga mang-aawit sa unahan ng hukbo na nagpupuri sa Diyos. Ang resulta, natalo ang mga kaaway nang hindi nila kinakailangan maglaban.
Bakit ito mahalaga para sa iyo ngayon? Dahil ipinapakita ng kwentong ito na kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos, Siya ang lumalaban para sa atin. Ang katahimikan na nagmumula sa tiwalang ito ay nagpapahintulot sa atin na gumawa ng matalinong desisyon, mapanatili ang tamang pananaw, at maranasan ang mga tagumpay na hindi natin kayang makamtan mag-isa. Kaya't narito ang katotohanan. Ang katahimikan ay hindi lamang isang emosyonal na estado. Ito ay isang espiritual na lakas. Ito ay nagmumula sa katiyakan na ang Diyos ay nasa iyong panig, na Siya ay hindi nawawala sa kontrol, at na kahit sa pinakamatinding sitwasyon, kayang-kaya niyang gawing kapayapaan ang kaguluhan. Kung matutunan mong mag-ugat sa katotohanan ito, matutuklasan mong ang katahimikan ang pinakamalakas na sandata na maaari mong taglayin. At ang tanong ay, handa ka bang magtiwala sa Diyos at maranasan ang kapayapaang ito kahit sa mga bagyo? Mag-iwan ng komento na nagpapakita ng iyong pagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang kapayapaan. Apatimunan mo ang mangyayari kapag inilagay mo ang iyong mga takot sa mga kamay ng Diyos. Sa awit 34, talata 4, matutuklasan natin ang isang makapangyarihang pahayag. Hinanap ko ang Panginoon at ako'y tinugon niya. Iniligtas niya ako mula sa lahat ng aking mga takot. Ang pahayag na ito ay naglalaman ng isang mahalagang katotohanan para sa mga nahaharap sa mga sandali ng hirap, pagkabahala o takot. Ang katahimikan na nakabatay sa pananampalataya ay maaaring maging pinakamalakas na lakas na mayroon ka upang malampasan ang mga hamon at matamo ang kapayapaan kahit sa pinakamahirap na kalagayan. Ngunit paano mo makakamtan ang katahimikang ito? Paano mo ito magiging isang makapangyarihang yaman, lalo na kung ang lahat ng bagay sa iyong paligid ay parang nagbagsakan? Sa simula ng talata, ang malinaw at tiyak na aksyon ay hinahanap ko. Sa isang mundong kung saan ang mga solusyon ay kadalasang sinusukat at iniisip, iminumungkahi ng awit na ang isang tapat at matatag na paghahanap sa Panginoon. Hindi ito isang paminsang paghahanap lamang, kundi isang kilos ng ganap na pagsuko at bukas na pag-uusap sa Diyos. Sa pamamagitan ng taimtim na paghahanap ng koneksyong ito, iniiangkor natin ang ating sarili sa isang bagay na higit pa sa kaguluhang nakapaligid sa atin. Ang hakbang na ito ay nagpapalakas ng ating tiwala, nagpapawalang bisa sa mga takot at nagbubukas ng ating mga kaluluwa sa makalangit na pagtulong. Habang sinusundan natin ang halimbawa ng awit, isang kakaibang bagay ang nangyayari, tinugon niya ako. Ang banal na tugon na ito ay hindi lamang para sa iilang tao o isang walang laman na pangako. Ito ay isang katiyakan para sa mga nagbubukas ng kanilang mga sarili sa Kanya ng may pananampalataya. Ang tugon ng Diyos ay maaaring hindi dumating sa paraang inaasahan natin, ngunit ang Kanyang presensya ay isang patuloy na patotoo na hindi tayo nag-iisa sa laban. Sa banal na pag-uusap na ito, natutuklasan natin na tayo'y naririnig at ang ating mga pagsubok ay mahalaga sa mata ng Diyos. Nagtatapos ang talata sa isang makapangyarihang pagligtas nang sabihin, iniligtas niya ako mula sa lahat ng aking mga takot. Kapag inilagay natin ang ating mga takot sa mga paa ng Diyos, binubuksan natin ang ating mga puso upang makita ang higit pa sa kung anong nakakulong sa atin sa likod ng mga nakasaradong pinto. Ang tiwala at pagsuko ay nagtataboy sa mga takot na nagpaparalisa sa atin, na nagbibigay daan upang magpatuloy tayo ng may bagong lakas ng loob. Ito ay hindi lamang isang tawag para sa pansamantalang ginhawa, kundi para sa isang ganap na pagbabago kung saan ang takot ay nahuhubog tungo sa pag-asa at pananampalataya. Ang tunay na kalmado ay ipinanganak kapag ipinagkatiwala natin ang ating mga alalahanin sa Diyos, na may pagtitiwala na Siya ang may kontrol kahit na ang ating mga mata ay patuloy na nakikita ang bagyo.
Sa mga pinakamahirap na sandali ng buhay, natural lamang na makaramdam ng takot o pagkabahala. Ngunit ang nagbabago sa mga emosyon na ito ay kung paano tayo pumili ng tugon. Kapag hinanap natin ang Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng salita o simpleng pagpapahinga upang pakalmahin ang puso sa Kanya, makakakita tayo ng kapayapaan na lumalampas sa lahat ng pangunawa tulad ng sinasabi sa Filipos 4:7. Ang kapayapaang ito ay hindi isang bagay na maiaalok ng mundo, kaya't ito'y napakalakas. Ito ay nagmumula sa banal na espiritu na nagbibigay sa atin ng kakayahang tingnan ang mga pagsubok mula sa isang banal na pananaw. Isipin ang mga sitwasyon kung saan ang kalmado ay nagligtas ng mga buhay o nagbago ng mahihirap na sitwasyon. Sa natural na mundo, alam ng mga doktor sa mga emerhensya na ang pagiging kalmado ay maaaring maging kaibahan ng pagligtas sa pasyente o pagkawala ng kontrol sa sitwasyon. Gayon din, sa espiritual na mundo, ang kalmado ay tumutulong sa atin upang marinig ang direksyon ng Diyos, gumawa ng mas matalinong mga desisyon at makahanap ng lakas kung saan tila wala. Ngayon, isipin mong hinaharap mo ang iyong mga hamon ngayon na may kalmadong ito. Ano kaya ang mangyayari kung magpasya kang ipagkatiwala ang iyong mga alalahanin sa Diyos na naniniwala kang Siya ay kumikilos na sa solusyon kahit na hindi mo pa ito nakikita? Madalas, ang sagot sa ating mga panalangin ay hindi agad dumarating dahil hinuhubog tayo ng Diyos, pinalalakas tayo at tinuturuan tayong magtiwala. Kapag sinabi ng salmista na iniligtas siya ng Diyos mula sa lahat ng kanyang mga takot, hindi lang siya tumutukoy sa panlabas na kaligtasan. Binanggit niya ang panloob na kaligtasan, kalayaan mula sa pamamahala ng takot. Kung pakiramdam mo na ang iyong buhay ay pinapalakas ng pagkabahala, narito ang isang paanyaya: subukang hanapin ang Panginoon ngayon ng may bukas na puso tulad ng ginawa ng salmista. Hindi kailangang maging perpekto ang iyong panalangin na puno ng magagandang salita. Hindi interesado ang Diyos sa magagarbong pananalita, kundi sa pagiging tapat. Makipag-usap ka sa Kanya gaya ng makipag-usap sa isang matalik na kaibigan. Ibuhos ang iyong mga takot, mga pagkabahala at mga pagdududa, at pagkatapos magtiwala. Kahit na ang mga kalagayan ay tila mahirap pa rin, ang kapayapaan ng Diyos ay magsisimulang punan ng espasyo ng takot at madidiskubre mo na kaya mong harapin ang anuman ng may kalmado. Gusto mo ng isang praktikal na halimbawa? Maglaan ng sandali ng iyong araw ngayon upang mag-pause, huminga ng malalim at sa panalangin ipagkatiwala ang mga bagay na kumakalat ng iyong kapayapaan. Ilagay mo ang mga problemang ito sa mga kamay ng Diyos na nagtitiwala na alam niya ang eksaktong dapat niyang gawin sa mga ito. At tandaan, ang banal na sagot ay magagamit din sa iyo. Sinabi ni Jesus, "Ang kapayapaan ay ipinag-iiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi ko ito ibinibigay gaya ng ibinibigay ng mundo. Huwag mag-alala at huwag kayong matakot." Juan 14:27. Hindi alintana kung gaano kadilim ang tunel na kinaroroonan mo. Ang Diyos ang liwanag na gumagabay sa iyong mga hakbang. Siya ang may kapangyarihang magtaboy ng dilim at magbigay ng kapayapaan sa iyong espiritu habang tinatahak mo ang hamong landas. Handa ka na bang maranasan ang kapangyarihang ito? Manatili ka dito sa akin dahil sa mga susunod na minuto, tatalakayin natin ang higit pang mga paraan upang gawing lakas ang iyong pananampalataya at ang iyong kalmado ang pinakamalaking kapangyarihan na mayroon ka. 5, nag-aalala, ipinapakita ng awit na ito kung paano magpahinga. Habang ang Diyos ay nagtatrabaho, ang pagpapahinga sa Panginoon ay isang makapangyarihang imbitasyon na inaalok ng Diyos sa atin sa mga pinakahamon na sandali ng ating buhay. Sinasabi ng awit 37, talata 7, "Magpahinga ka sa Panginoon at maghintay ng matiwasay sa Kanya.
Huwag mag-alala dahil sa mga taong yumayaman sa kanilang landas, dahil sa taong gumagawa ng masasamang plano. Ang mensaheng ito ay maaaring magmukhang simple, ngunit naglalaman ito ng lalim na nagbabago ng ating pananaw sa gitna ng mga pagsubok. Dito, hindi lang hinihiling ng Diyos na tayo'y maghintay ng pasibo, kundi inaanyayahan tayong maghanap ng aktibong kalmado, isang buong pagsuko sa kanyang kapangyarihan at kabutihan. Isaalang-alang ang salitang magpahinga. Sa orihinal na Hebreo, ang termino ay nagmumungkahi ng isang panloob na katahimikan, isang pagpapatahimik sa harap ng Diyos. Higit pa ito sa simpleng pagtigil. Ito ay isang hakbang ng malalim na pagtitiwala na kinikilala na siya ang may kontrol kahit na ang lahat sa paligid natin ay tila nagkakagulo. Isa pang mahalagang aspeto ay ang aktibong pag-asa. Ang pagpapahinga sa Panginoon ay hindi nangangahulugang hindi paggawa ng anumang bagay, kundi patuloy na maglakad sa pananampalataya. Itulad ng magsasaka na nagtatanim ng mga buto at matiwasay na naghihintay sa anihan, kailangan din nating gawin ang ating bahagi at magtiwala na gagawin ng Diyos ang kanyang bahagi sa tamang panahon. Minsan, ang tugon ng Diyos ay isang agaran na milagro. Sa ibang pagkakataon, tinuturuan niya tayo ng mahahalagang aral sa pamamagitan ng proseso. Sa parehong mga sitwasyon, pinapalakas tayo ng kalmado upang harapin ang anumang pagsubok. Ngunit paano natin ito isasagawa araw-araw? Paano tayo makakakita ng kalmado kapag ang mga pagsubok ay pumapaligid sa atin at tila walang paraan palabas? Isipin mong harapin ang isang krisis na ganap na wala sa iyong kontrol, maging ito man ay pinansyal, pangkalusugan o emosyonal. Ang ating tendensya ay lutasin ang lahat ng bagay ayon sa ating paraan ng minamadali at puno ng alalahanin. Gayunpaman, ipinapakita ng Diyos sa atin na ang kalmado ang ating pinakamalaking lakas sa mga sandaling ito. Ang paghihintay at kalmadong kaugnay ng pagpapahinga ay nagaanyaya ng aktibong pasensya. Hindi ito isang pasibong paghihintay o mawalan ng pag-asa, kundi puno ng pag-asa at positibong inaasahan. Ito ay ang kaalaman na kahit hindi nakikita ang mga banal na gawain na nagaganap, ito ay nangyayari. Habang minamadali natin ang ating sariling mga proseso, tinuturuan tayo ng Diyos ng pasensya, isang mahalagang aral na nagbibigay sa atin ng lakas at pagtitiis. Karagdagan pa, tumanggap tayo ng babala. Huwag kayong mabalisa dahil sa mga taong yumayaman sa kanilang landas, dahil sa taong nagsasagawa ng masamang plano. Gaano kadalas nagmumula sa paghahambing ang ating pagkabahala? Ang pagtingin sa paligid at nakikita ang tila kasaganaan ng iba ay maaaring mag-alis ng ating kapayapaan. Pinapaalala sa atin ng talatang ito na ang bawat paglalakbay ay natatangi. Ang banal na katarungan ay hindi sumusunod sa mga pamantayan ng tagumpay ng tao. Kapag nagpapahinga tayo sa Diyos, hinuhubog natin ang ating karakter sa mga walang hanggang halaga, ang tunay na sukatan ng tagumpay. Kaya tandaan, ang kalmado ay ang iyong pinakamalaking lakas dahil ito ay nagbibigay ng espasyo para kumilos ang Diyos. Binibigyan ka nito ng kakayahang marinig ang banayad na banal na tinig sa gitna ng kaguluhan, pinapalakas ang iyong pananampalataya at binabago ang iyong lakas. Sa mga pinakamahirap na sandali, kapag ang lahat ay tila wala sa kontrol, piliin mong magpahinga sa Panginoon. Hindi siya nabibigo at ang kanyang kapayapaan ay binabago ang anumang bagyo upang maging pagkakataon upang maranasan ang kanyang pagmamahal at pag-aalaga. Ngayon magmuni-muni, sa aling bahagi ng iyong buhay, kailangan mong ipasa ang iyong mga takot sa Diyos. Saan mo matatagpuan ang pagbabagong kalmado? Hayaan mong ang Panginoon ang maging kapitan ng iyong barko at matutunan ang kapayapaang lumalampas sa lahat ng kaalaman. Pagkatapos ng lahat,
Ang tunay na lakas ay nakasalalay sa pagtitiwala sa isa na namamahala ng lahat. 6, may ligtas na lugar para sa iyong kaluluwa. Tuklasin kung saan ito matatagpuan. Naramdaman mo na bang parang ang mundo sa paligid mo ay gumuho at ang tanging nais mo ay isang ligtas na lugar upang magpahinga ang iyong kaluluwa? Ang pakiramdam ng paghahanap ng seguridad ay hindi bago. Mula pa noong sinaunang panahon, ang mga tao ay sumisigaw ng proteksyon sa kalagitnaan ng mga bagyo ng buhay. Sa awit 91, 1-2, matatagpuan natin ang isang makapangyarihang pangako. Ang sinumang tumatahan sa lilim ng kataas-taasan ay magpapahinga sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Sasabihin ko tungkol sa Panginoon, siya ang aking kanlungan at aking kutit, ang aking Diyos na aking pinagtitiwalaan. Ang ligtas na lugar na ito ay hindi isang pisikal na lokasyon. Hindi ito isang bagay na maaari mong makamtan sa pamamagitan ng iyong sariling lakas o matagpuan sa labas ng iyong sarili. Isa itong estado ng espiritual na kapahingahan kung saan ang iyong kaluluwa ay nakakahanap ng kanlungan sa presensya ng Diyos. Isipin mo ang isang kastilyo, matibay, na pinagtibay sa lahat ng direksyon kung saan walang bagyong makakapasok. Ang kastilyong ito ay ang Diyos mismo at ang kanyang lilim ang garantiya na habang ikaw ay kumukuha ng kanlungan sa Kanya, ikaw ay mapapalaganap mula sa lahat ng nagbabanta sa iyong kapayapaan. Sa mga panahoong biblikal, ang konsepto ng lilim ay may malalim na simbolismo. Sa matinding init ng disyerto, ang paghahanap ng lilim ay nangangahulugang kaligtasan, kapahingahan at pagbabagong lakas. Ginamit ng salmista ang imaheng ito upang ipaalala sa atin na sa Diyos natatagpuan natin ang kanlungan na nagpoprotekta sa atin mula sa mga pagsubok na nais tayong lamunin. Anuman ang tindi ng bagyong iyong hinaharap, maging ito man ay isang krisis sa pananalapi, emosyonal na sakit o espiritual na laban, may kanlungan na inihanda para sa iyo sa kataas-taasan. Ngunit ano ang ibig sabihin ng manirahan sa kanlungan ng kataas-taasan? Higit pa ito sa isang paminsan-minsan na panalangin o desperadong sigaw para sa tulong. Ang manirahan ay nangangahulugang magtagal, gawing tahanan si Diyos. Kapag pinili mong manirahan sa pagtitiwala na ito, nagbabago ang iyong pananaw. Maaaring dumating ang mga alalahanin at takot, ngunit hindi ka nila matitinag dahil ang iyong kaluluwa ay nakabaon sa isang mas mataas na bagay. Ipinakita sa atin ni Jesus ang ligtas na lugar na ito sa kanyang sariling buhay. Sa kanyang pinakamalupit na pagsubok, nanatili siyang hindi natitinag. Nang kaharapin ang bigat ng krus, pinili niyang humingi ng kanlungan sa kalooban ng Ama. Siya'y nanalangin, isinuko ang kanyang mga takot at natagpuan ang lakas upang magpatuloy. At inaanyayahan niya tayong gawin din ito. At kapag pinili mong gawing ito ang iyong tahanan, matutuklasan mo ang isang bagay na nagbabago. Ang kalmado ay hindi kawalan ng mga pagsubok, kundi ang katiyakan na si Diyos ay mas dakila kaysa sa anumang pagsubok. At kung sa tingin mo ay hindi ito posible o kung nararamdaman mong malayo ka mula sa ligtas na lugar na ito, alamin mong hindi pa huli upang magsimula. Si Diyos ay may mga bukas na mga braso, handang maging iyong kanlungan at kuta. Hindi niya ipinangako na hindi darating ang mga bagyo, ngunit ginagarantiya niya na sa ilalim ng kanyang lilim, ikaw ay mapoprotektahan. Manatili ka sa akin sa video na ito dahil sa mga susunod na sandali. Sama-sama nating tatalakayin kung paano mailalapat ang pangakong ito mula sa awit 91 sa iyong buhay. Matutuklasan mo kung paano gawing araw-araw na karanasan ng kapayapaan at seguridad ang espiritual na katotohanan na ito. Huwag palampasin ito dahil ang mga susunod ay maaaring ganap na magbago ng paraan ng iyong pagharap sa mga pagsubok. 7, ang susi sa isang malalim na kapayapaan na hindi matitinag ay nasa iyong abot kamay.
Ang panloob na kapayapaan ay hindi lamang isang estado ng isipan, kundi isang makapangyarihang puwersa na kayang baguhin ang iyong buhay, lalo na sa mga pinakahamon na sandali. Ipinapakita sa atin ng awit 119, 165, dakilang kapayapaan, ang taglay ng mga nagmamahal sa iyong kautusan at walang makakapagpatumba sa kanila. Ang pahayag na ito ay nagdadala ng isang malalim na aral. Ang tunay na kalmado, ang hindi matitinag sa harap ng mga bagyo ng buhay ay nagmumula sa pagmamahal sa salita ng Diyos at pagtitiwala sa kanyang mga pangako. Kapag binanggit ng salmista ang mga nagmamahal sa kautusan ng Diyos, tinutukoy niya ang isang malalim at magalang na pagmamahal sa kahulugan ng mga banal na salita, higit pa sa simpleng pagsunod sa mga patakaran. Ang pagmamahal sa banal na kautusan ay ang pagtatag ng relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang mga turo. Ang pagmamahal na ito ay unti-unting binabago ang ating pananaw sa mundo at ang ating reaksyon sa mga pagsubok nito. Sa pagtanggap sa mga turo na ito, nakakamtan natin ang isang panloob na gabay na nagpapatatag sa atin ng katahimikan kahit na ang mga bagyo ng buhay ay nagtatangkang magpagulo sa atin. Ang dakilang kapayapaan na binanggit sa awit ay isang pinagkukunan ng balanse at seguridad. Ito ay isang matatag at tuloy-tuloy na kondisyon na namamahala sa ating puso at isipan, hindi isang pansamantalang kapayapaan. Para sa mga ginagawa ang banal na salita bilang kanilang kompas, ang mga panlabas na hindi tiyak ay nawawalan ng kakayahang magdulot ng kalituhan o takot. Ang kapayapaan ay nagiging hindi lamang isang estado ng isipan, kundi isang mahalagang katangian ng ating pagkatao na matinding nakatanim sa pagtitiwala sa Diyos. Ang konsepto ng matitisod ay nagpapakita kung paano ang isang buhay na puno ng hamon ay maaaring magdulot sa atin ng kalituhan. Gayunpaman, ang mga nagmamahal sa salita ng Diyos ay nakakakita ng kaligtasan sa kanilang landas. Ito ay parang paglalakad sa isang tinatanglawan na daan kahit na ang mga anino sa paligid ay sinusubukang magpaligaw sa atin. Ang salita ng Diyos ang nagpapaliwanag ng ating landas. Ang kanyang karunungan ang gumagabay sa atin, iniiwasan ang mga pagkakamali at pagkatalfals na maaaring maglayo sa atin mula sa landas ng kapayapaan. Upang magamit ang susi ng kapayapaan at kalmado sa ating pang-araw-araw na buhay, magsimula sa pamamagitan ng paglalaan ng oras upang kilalanin at magnilay sa salita ng Diyos. Hayaan na ang bawat turo ay maging bahagi ng iyong kwento na nakaka-impluwensya sa iyong mga desisyon at humuhubog sa iyong reaksyon sa mga sitwasyon. Magtanim ng isang malalim at pang-araw-araw na relasyon sa mga kasulatan na hinahayaan silang maging isang gabay sa mga oras ng kaguluhan. Mag-reflect ka sa iyong mga personal na hamon. Saan mo nararamdaman ang kakulangan ng kapayapaan? Tukuyin ang mga area na ito at tingnan kung paano ang salita ng Diyos ay makapagdadala ng mga kamangha-manghang solusyon at pangmatagalang kapayapaan. Tandaan na ang pagmamahal sa salita ng Diyos ay isang paglalakbay kung saan ang kapayapaan at kaliwanagan ay lumalago at pinapalakas sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay at pagtitiwala. Isa itong masiglang proseso ng araw-araw na pagbabago sa pagtataguyod ng isang buhay na nakaayon sa mga walang katapusang halaga. Kapag niyakap natin ang salita ng Diyos, pinapayagan natin itong baguhin ang ating puso at isipan at nakakamtan natin ang kaliwanagan na tumutulong sa atin na makita ang higit pa sa kasalukuyang problema. Ang kapayapaang ito ay hindi nakasalalay sa mga kalagayan sa ating paligid, kundi sa isang malalim na koneksyon kay Diyos na nagpapaalala sa atin na Siya ang may kontrol sa lahat ng bagay. Tandaan ang halimbawa ni Jesus sa hardin ng Getsemani.
Alam niyang haharapin niya ang pagtataksil, pag-aresto at pagpapako sa krus, ngunit natagpuan niya ang kalmado sa pamamagitan ng panalangin at ipinagkatiwala ang kanyang kalooban sa Diyos. Hindi ang kalooban ko, kundi ang iyo ang mangyari. Lucas 22:42. Ipinakita ni Jesus na ang kalmado ay hindi ang kawalan ng salungatan, kundi ang ganap na pagtitiwala sa layunin ng Diyos sa gitna ng mga pagsubok. Maaaring katulad ng iyong karanasan, sa anong sitwasyon ka nagtangkang lutasin ang lahat ng mag-isa? Ito na ang pagkakataon upang mag-reflect kung paano tayo ginagabayan ng awit 119:165. Ang pagmamahal sa batas ng Diyos at ang kanyang mga turo ay nag-aalok ng kapayapaan na nag-iwas sa pagkadapa. Ang kapayapaang ito ay nagpaprotekta sa atin mula sa pagdududa at panghinaan ng loob at nagiging isang kalasag sa ating buhay. Upang makamtan ang kapayapaang ito araw-araw, bigyan ng prioridad ang iyong koneksyon kay Diyos. Maglaan ng oras araw-araw upang magnilay sa kanyang salita, hindi lang bilang isang ugali, kundi bilang isang personal na pakikipagtagpo sa may likha. Tandaan na ang salita ng Diyos ay buhay at aktibo, Hebreo 4:9, at may kapangyarihang baguhin ang iyong isipan. Ipagkatiwala kay Diyos ang bawat detalye ng iyong buhay, gaano man ito kaliit. Kahit na ang solusyon ay hindi agad dumating, ang kapayapaan ng pagkakaroon ng kaalaman na siya ang may kontrol ay sapat upang patatagin ka. Ang kanyang presensya sa ating buhay ay hindi nangangahulugang wala ng bagyo, kundi ang kakayahang magbigay sa atin ng kalmado sa kabila ng mga ito. At ang kalmadong ito ay isang makapangyarihang patotoo. Sa harap ng mga pagsubok, ang mga tao sa paligid mo ay makakakita ng isang bagay na espesyal na magbibigay inspirasyon sa kanila upang hanapin ang parehong kapayapaan. Kaya, itanong mo sa iyong sarili, paano ko higit na mamahalin ang salita ng Diyos at hayaang baguhin nito ang aking puso? Kung nagustuhan mo ang nilalamang ito, huwag kalimutang mag-iwan ng like, magkomento sa ibaba kung paano nakatulong sa iyo ang kalmado sa iyong buhay. At i-share ito sa isang tao na kailangang marinig ang mensaheng ito. At upang magpatuloy sa paglalakbay na ito ng pananampalataya at paglago, mayroon kaming isa pang content na maaari mong magustuhan. Kita-kits sa susunod na pagkakataon.